Mga kwento ng lumilipad na walis. Noon pa mang unang panahon, may isang marikit na dalaga na nagngangalang Catherine. Siya ay nakatira kasama ang kaniyang ama at ina sa isang bahay sa nayon. Isang araw, gaya ng nakasanayan, pumunta siya sa sapa upang magsalok ng tubig para dalhin sa kanilang tahanan. Habang siya ay nagsasalin ng tubig, biglang nadulas ang banga mula sa kaniyang mga kamay. Ay, ang aking banga ay inanod na ng agos. Wala na akong magagamit upang magsalok ng tubig at madala ito sa aming tahanan. Ano ang aking gagawin? Biglang lumitaw ang isang mangkukulam. Magandang araw, marikit na binibini. Ano ang bumabagabag sa iyo? Ang aking banga ay inanod ng tubig. Malayo na itong nakalayo mula rito. Ha ha ha, huwag kang mangamba. Ibabalik ko ito sa iyo. Oh, kahanga-hanga, naibalik na ang aking banga. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo, Ginoo. Ngayon ay muli na akong makapagsasalok ng tubig at madadala ito sa aming tahanan. Binibini, kapag ikaw ay nagdadala ng ganoong kalaking banga, hindi ka ba napapagod? Sa totoo lamang, ako nga'y napapagod. Subalit ito'y aking ginagawa araw-araw sapagkat kailangan namin ng tubig para sa aming sambahayan. Maaari kitang tulungan. Ako'y nagtataglay ng mahiwagang walis na siyang magdadala ng iyong banga ng tubig pauwi para sa iyo. Totoo po ba? Ngunit alalahanin, bago lumubog ang araw, isauli mo ito upang gampanan ang gawaing bahay para sa akin. Kapag hindi nakabalik bago lumubog ang araw, ito'y mamamatay at magiging karaniwang walis. Ah, ganun pala. Inaasahan kong iyong tutuparin ang pangakong ito. Tutuparin ko ang aking pangako. Ibabalik ko ito sa inyo bago lumubog ang araw. Ha ha ha, mabuti. Ituturo ko sa iyo kung paano ito gamitin. Ngunit huwag mo kailanman kalimutan ang pangakong ito. Itinuro ng mangkukulam kay Catherine kung paano gamitin ang mahiwagang walis. Inilagay niya ang kaniyang bangang puno ng tubig sa walis at ito'y dinala pa uwi. Aba, binibini, ano po ito? Isa itong walis na maaaring gumawa kapalit ko. Tunay ng kamangha-mangha. Maaari po ba akong makahingi ng kaunting tubig? Alam kong hindi marapat akong mang-abala sapagkat kayo'y naghirap magsalok, ngunit ako po'y uhaw na uhaw. Walang anuman. Hahayaan ko kayong uminom. Makapagsasalok pa naman akong muli. Maraming salamat, binibini. Walang anuman. Kung wala ka ng ibang pakay, ako'y magpapatuloy na sa aking daraanan. Tiyak, hindi na kita gagambalain pa. Pakiramdam ko'y nagsisimula na akong humanga sa kanya. Sinundan ni John si Catherine hanggang sa makarating siya sa kanilang tahanan. Ngayon alam ko na kung saan siya nakatira. Ano kaya ang aking susunod na gagawin? Si John ay hindi pangkaraniwang lalaki. Siya ay isang prinsipe na magmamana ng trono mula sa kaniyang ama. Ako pinag-upgay sa inyong kahalan, ma. Mabulit ko, aking anak, na matanong na ang tungkol sa bagay na iyong hiniling sa akin. Mahal na hari, ako po'y nahulog ang damdamin sa isang dalaga sa nayon. Mapagpakumbaba kong hinihiling na ako'y makalapit sa kaniya at makilala ang kaniyang puso. Sige, aking anak, hindi kita pagbabawalan, subalit ingatan mo ang iyong sarili. Huwag po kayong mag-alala, ama. Ako po'y magpapaalam muna. Nagbihis bilang karaniwang tao si Prinsipe John at nagtungo sa tahanan ng mga magulang ni Catherine. Magandang araw po, Ginoo, Ginang at Binibini. Anong pakayang nagdala sa iyo rito, binata? Maaari po ba akong manatili sa inyong tahanan ng ilang sandali? Ako po'y tutulong sa mga gawaing bahay at pagkain lamang ang aking kailangan. Ama, ano po ang palagay ninyo? Maaari ba natin siyang tulungan? Aba, ang ating anak na babae ay nagsusumikap na parang lalaki araw-araw. Ayaw naming siya'y lubhang mapagod. May bakanteng kubo na hindi ginagamit. Doon ka muna manatili at bilang kapalit ay tutulungan mo kami sa mabibigat na gawain. Lubos po akong nagpapasalamat, Ginoo, sa inyong kagandahang loob. Halina, sumama po kayo sa akin. Narito po ang lugar para sa inyo. Opo, maraming salamat, Binibini. Noong nakaraang araw nang tayo'y magkita, inisip kong meron ka ng trabaho at matutuluyan. Totoo po, ako'y naglalakbay at naghahanap ng trabaho upang may makain. At sa aking paglalakad ay napadpad ako sa inyong tahanan. Kung sinabi mo lamang sa akin noon, baka natulungan na kita agad. Ngayon, magpahinga ka muna. Pagkaraan ay bibigyan kita ng mga gawain. Opo, palagi akong handa. Kinabukasan, sila ay magkasamang nagsalok ng tubig mula sa sapa. Binibini, maghintay ka muna rito. Ako na ang magsasalok ng tubig. Sige, pakisuyo na lamang.
Binibini, tapos ko na pong isalok ang tubig. Maghintay ka muna, gagamitin ko ang mahiwagang walis na ibinigay ng mangkukulam. Bilisan, ilagay ang banga sa ibabaw ng walis. Aba, tunay ngang kahanga-hanga ang walis na ito. Kahit ang banga ay hindi nalalaglag. Subalit sa kasamaang palad, kailangan ko itong isauli bago lumubog ang araw, sapagkat iyan ang aking pangako. Ayos lamang. Sa pinakamaliit, nakatulong ito ng malaki sa atin. Kung gayon, halina at tayo'y umuwi. Araw-araw silang magkasamang nagsikap at madalas ding naglalakad sa iba't ibang lugar. Hindi nagtagal, ang dalawa ay labis na nagmahalan. Mahal kong Binibini, masaya ka ba ngayon? Opo, ako'y tunay na masaya. Sana'y maging marami pa ang ganitong mga araw. Naway lagi tayong magkaroon ng ganitong kagalakan at kailan may hindi magkalayo. Bakit ka po nagsasalita ng ganyan? Nagbibiro lamang ako. Wala pong ganoong bagay na mangyayari sa atin. Huwag mong isipin ang mga negatibong bagay, sapagkat ito'y magdudulot lamang ng lungkot. Parang ako'y nagugutom. Ikaw ay nagugutom? Maghintay ka lamang dito. Ako'y babalik ka agad. Huwag kang magtatagal, mahal ko. Nauunawaan ko. Mabuti. May punong mangga rito. Aakyat ako upang mamitas ng bunga. Aray, ang aking binti. Aray, napakasakit. Diyos ko. Dagling tumakbo si Catherine papalpit kay John. John, kumusta ka? Marahil ay nabanat ang aking binti nang ako'y mahulog mula sa punong mangga. Aba, tiisin mo muna. Tutulungan kita. Tayo'y umuwi upang gamutin ang iyong binte. Hindi ako makalakad. Tunay nga, sa kalagayan ng iyong binte, hindi ka makalakad. Ngunit baka makatulong ang mahiwagang walis. Ginamit ni Catherine ang mahiwagang walis upang buhatin si John pauwi. Mangyaring magtiis ka pa ng kaunti. Malapit na tayong makarating sa ating tahanan. Ina, may nangyari. Pakiusap, tulungan si John. Siya ay nasugatan. Aba, ano ang nangyari sa'yo, anak? Siya ay nahulog mula sa puno. Bilisan ninyo. Dalhin siya sa higaan. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Medyo gumaan ba? Kaunti lamang. Mangyaring bigyan mo ako ng papel at tinta. Kailangan kong sumulat ng liham. Ginoo, mangyaring ihatid ninyo ang liham na ito sa general sa palasyo. Magpapadala siya ng karwahe upang sunduin ako pabalik. Aba, bakit parang hindi ko maunawaan? Sa katotohanan, ako ay si Prinsipe John. Aba, Patawarin ninyo ako sa aking pagtatago ng katotohanan. Ginawa ko lamang ito sapagkat ako'y umiibig sa inyong anak na babae. Kung tunay na iniibig ng prinsipe ang aking anak, ako'y lubos na nalulugod. Tunay iyan. Ako'y babalik muna sa palasyo upang makita ang aking ama. Pagkaraan, ako'y babalik upang pakasalan si Binibining Catherine sa harap ng hukuman. Pagkaraan, inihatid ng general si Prinsipe John pabalik sa palasyo. Catherine, ako'y aalis na, subalit nangangako akong ako'y babalik upang pakasalan ka. naway basbasan ka ng langit. Ingatan mo ang iyong kalusugan. At gayon din sa'yo, ako'y aalis na. Bakit hindi mo tinupad ang iyong pangako sa akin? Ang aking walis ay namatay na. Sino ngayon ang tutulong sa akin sa aking mga gawain? Aba, ako'y nakalimot. Patawarin po ninyo ako, Panginoon. Hindi ko sinadya na mamatay ang walis. Bakit hindi mo tinupad ang iyong salita na isauli ang walis bago lumubog ang araw? Noong oras na yon, labis akong natakot nang mapasapanganib si John. Kaya ako'y nakalimot. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ang iyong paghingi ng tawad ba'y makapagbubuhay sa aking walis? Ano po ang nais ninyong gawin ko? Kailangan mong maging aking alila. Ano, paglilingkuran ko kayo? Hindi ko pahihintulutang paglingkuran ka ng aking anak. Tumututol kami. Hindi namin ipapasakop ang aming anak sa iyo. Hahaha, wala ni isa sa inyo ang makapipigil sa akin. Wag, anak ko. Dinala ng mangkukulam si Catherine sa isang malayong puok na walang sino mang nakaalam. Saan ninyo ako dadalhin? Ito ang aking tirahan. Ang iyong tirahan? Ibalik mo ako ngayon din. Hindi kita palalayain. Dito ka maglilingkod sa akin. Binababalaan kita. Kapag iginapos mo ako rito, haharap ka sa panganib. Naniniwala akong darating siya upang ako'y iligtas. Talaga? At sino naman ang tinutukoy mo?
Siya si Prinsipe John. Nangako siyang babalik sa akin at ako'y pakakasalan. Totoo? Nangako siyang babalik sa iyo? Ha ha ha! Bakit ka tumatawa? Sapagkat may pakana ako laban sa iyo. Ha 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 ha! Pagkaraan, bumalik ang prinsipe sa tahanan ni Catherine. Ginoo, ano po ang nangyari? Dinukot ng mangkukulam ang aming anak na babae, sapagkat siya raw ang naging sanhi ng pagkamatay ng kaniyang walis. Ano? Dinala niya siya? Saan niya dinala? Hindi ko alam. Ginoo at ginang, huwag po kayong mabahala. Hahanapin ko si Binibining Catherine at ibabalik ko siya. Pagkalipas ng ilang sandali, narating niya ang isang payapang, nag-iisang bahay. Labis na akong pagod at gutom. Papasok ako upang humingi ng pagkain. Anong pakay ang nagdala sa'yo rito? Ako po'y naglalakbay upang hanapin ang isang tao at napadpad ako sa liblib na puok na ito. Maaari po ba akong makahingi ng pagkain? Oo, pumasok ka. Ako ay isang prinsesa mula sa Karatig Kaharian. Dumito ako upang mamahinga sandali at saka babalik sa aking nasasakupan. Gayon po ba? Kung gayon, gagantihan ko ang inyong kataas-taasan sa pagkaing ito balang araw. Oo, kailangan mo akong gantimpalaan. At paano ko po kayo gagantihan? Pakasalan mo ako. Ano? Pakasalan kayo dahil lamang sa isang pagkain? Bakit hindi? Ako ay isang marikit na prinsesang may mataas na antas, kasing uri mo. Hindi ba ako karapat-dapat? May iniibig na akong iba. Nangako akong siya ang pakakasalan at siya ang aking hinahanap ngayon. Kung dahil sa pagkaing ito'y masisira ko ang aking panata, mas pipiliin ko pang magutom hanggang mamatay. Tumigil ka. Kailangan mo bang tupdin ang pangakong iyan? Kahit ako'y mamatay, hindi ko sisirain ang salita ko sa kanya. Pagdaka, nagbagong anyo ang prinsesa at naging ang mangkukulam. Ha ha ha! Ikaw pala ang mangkukulam? Catherine, sa wakas muli kitang natagpuan. Labis ang aking kagalakan. Ako man ay nagagalak sapagkat iniligtas mo ako. Iniligtas? Ano ang iyong ibig sabihin? Dahil sa iyong pangako sa akin. Tunay na tinupad mo ito. Hindi ka mag-aasawa ng sinuman kundi ako. Nauunawaan ko. Ang iyong katapatan ay nagpanumbalik ng buhay sa aking walis. Ngayon ay wala nang may utang kaninuman. Isama mo na si Catherine pabalik. Catherine, umuwi na tayo. Opo. Muling nagkita si Catherine at ang kaniyang mga magulang. Pagkaraan, sila ni Prinsipe John ay nagpakasal at namuhay ng payapa at masaya. Ang aral ng kwentong ito'y nagtuturo na ang pagtupad sa pangako ay napakahalaga sa buhay. Wakas.